Mm. Magandang morning sa inyong lahat. Ngayon po, pag-usapan natin ay yung dumadagundong na sa ngayon na istorya tungkol sa pinalabas ni Attorney Dan Chase na abogado na taga California, na isang Cebuano, taga Cebu. Pero doon siya nagpa-practice at tatrabaho sa California. Pinalabas niya po yung video, yung sounds muna, pero may hawak po siyang video. Ano pong hawak niyang video? Ang hawak niya pong video ay talagang puputok. Pwede mo sabihin puputok ang bulkang Mayon pag nilabas mo ito. Ano ba yung bulkan na yun? Video na yun. Ang video na yun po ay kung makita mo, ayon sa kanilang pagsasabi, ay makikita mo na hubot-hubad si BBM at saka si Lisa. At tinitira sila ng malaking mama, pogi. At si BBM nagpatira sa buli. Pangit pa ng word. Wala akong mapiling salita kung mapipili ko. How should I say? Should I say it in English? He had himself fucked on his butt. Tapos sabi niya, Tubig. Kaya Mr. Tubig ang pangalan na kinoin nila ni Mr. Dean Chase sa lalaki na tumira sa kanila. Pati si Madam. So ngayon, akala ko hindi mag-react ang Malacanang. Nag-react po si Madam Claire Castro. Pero bago ko sasabihin ang reaction, nais ko siguro muna ipakita kung ano nang nalabas so far. Bago ko isasabihin yung huling salita ni Mr. Dan Chase na hinahamon niya ang si Lisa at saka si BBM na isurrender niya, isuko niya ang hawak niyang video kapalit ng hair follicle test nilang mag-asawa at mga anak nila na kasama si Sandro. Yan ang deal, ang pinopropose. Ngayon, kung ayaw nila, baka lalabanan nila yung tinatawag na voyeurism na kaso. Ang voyeurism kasi ay pagpalabas po ng video na walang pagpapaalam o pagkuha ng pagpayag mula sa tao na makikita mo sa video. Ngayon, ganitong sitwasyon. Kung ilabas naman nila ni Dean Chase ito, sigurado ako na hindi sila makakaso ng voyeurism. Bakit? Sa tingin mo ba, aaminin ni Lisa na siya yon? Aaminin ni BBM na sila yon? Kung aaminin nila, saka palang maging voyeurism kasi walang consent galing sa kanila. Pero kung hindi nila aminin na sila yon, walang kaso na voyeurism. Yan po ang mangyayari. Yan po ay batas ng Pilipinas, voyeurism. Pero para naman siguro makita ninyo, pakinggan ninyo muna yung pinagsimulan nito. Ang simula, ipakinggan nyo lang kasi ang ipi-play ko po ay yung video ni Jim Chase na pinatugtog niya sa audio. Although meron siyang video, pinatugtog niya lang audio. At maririnig mo yung boses na kapariho ng boses ni Bongbong Marcos na nagsasalita. Marinig mo rin ang boses na kaboses naman ni Lisa Araneta Marcos. So ito po yun, yung video na yun. Itong pinakauna sa labas sa lahat ng nilabas ni Mr. Dean Chase. Ito po yun. Pakinggan nyo ha? Pakinggan nyo maigi. Ipi-play natin ng medyo mabagal siguro. O, sana ba ito? 240, 237. Hello, Mr. Chair. Magandang umaga po. 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 Magandang uma
Pakinggan nyo. I can't take this. I think it's too big. Kaninong boses yun? Di ba kaboses ni BBM? I think it's too big. Pakinggan nyo ang kasunod na salita kung kanino yun. Honey, do it for me. Kaninong boses yan? Di ba kaboses ni Lisa? Honey, do it for me. You love this, right? Magandang araw po sa O yan ha. Ulitin natin. I can't take this. I think it's too big. Yan ha. I think it's too big. Water. Yan. Pakinggan nyo yung kaboses ni Lisa Marcos. So yan po yung pinakaunang video na lumabas sa sitwasyong ito. Ngayon, may follow-up pa yan na ang na nilabas si Dean Chase. Ang nilabas niya dyan yung interview niya sa kay Mr. Tubig. Si Mr. Tubig po ang nagbigay ng video kay Dean Chase. Nang tinanong ni Dean Chase, bakit mo binigay sa akin? Ang sagot naman ni Mr. Tubig ay, napakinggan kasi kita na nagkikwento ka tungkol kay Mr. Paulo Tantoco na namatay sa overdose sa droga. So ngayon, ang sinabi niya na isang cellphone. Ang sinabi niya na kung bakit na binigay doon kasi naniniwala siya na maasahan si Mr. Dean Chase. At katunayan nga ay binanggit niya na ang tumawag kay Mr. Tubig para magiging ka-date ni Lisa at saka ni Bongbong Marcos ay walang iba kundi si Paulo Tantoco. Ito'y nangyari noong November 2023 sa Amerika, sa California. Yung tinatawag na Folsom Street Party, STX Party. Every year, sumasali ang karaming mga bakla dyan. At may mga boys sila na mga macho na iniimbita, binabayaran. At sa pagkakataong ito, sabi dito ni Mr. Tubig sa kanyang interview kay Dean Chase, binayaran daw siya ng $40,000. Tapos nagpakuha pa yung, at saka ano pa sinabi niya, grabe, hindi lang isang round. At nagbayagra pa to si Mr. Tubig para maparami round. At meron pa silang hinit-hit na cocaine para mag-orgy sila. Yan po ang sinabi ni Mr. Tubig. So, in other words, kapag bangag pala sila, ay nagpapagalaw
sila sa ibang tao. Okay lang pala kay BBM na galawin si Lisa ng ibang lalaki. Ganun po yun ang nangyayari. So, ang kasunod na interview, binanggit naman niya na kung ano ang mga lahat-lahat na nangyayari at marami daw siyang naging customer na mga Pilipino na mga mayayaman dito sa Pilipinas. At ang kumukontak lagi sa kanya, ang nagbubugaw ay si Mr. Paulo Tantuco. Natanda natin na nung March, si Mr. Paulo Tantuco ay natagpuang patay sa Hyatt Hotel sa California, sa Beverly Hills. Natagpuan siya ng mga Beverly Hills police officers na patay na. Diniklara siya na patay alas 12 ng tanghali. At nagkaroon ng coroner's examination at nagpalabas na ng resulta unofficially ang dahilan ng pagkakamatay ni Paulo Tantuco ay overdose. Si Paulo Tantuco po ay husband po ni Miss Araneta na pinsan ni Lisa Araneta na ginagawa ni Lisa Araneta Marcos na personal secretary niya. So ganun po ang ginagawa nila doon. Ngayon, akala ko naman walang reaction galing Malacanang. Lahat-lahat po yun, isummarize ko na lang lahat ng nakuha ko sa video. Pero bago yan, ay nilabas din nila itong part ng video na screenshot sa video na kung saan makikita mo na hubad si Lisa Araneta Marcos. Ito po. Tignan ninyo. Malamang naman hindi nila aminin to na siya ito. So kung hindi niya aminin, wala siyang right magsampa ng kaso kasi hindi naman pala siya yan. So ito po yun, yung pinalabas nila pinalabas nila ni Dean Chase. So yan po, nakita na ba ninyo? Oh, yan si Lisa ba yan? Hindi ko alam kung si Lisa yan. Kung aminin niya siya, sabihin niya siya yan, saka pa lang ma-confirm na siya nga yan. 'Di ba? Oh. May iba pa. Hanapin natin iba. Ito. Sino yan? Kinumpare ni Buljakera, Marlica. Kung si Lisa nga ba yung hubad. At si Lisa na hindi hubad. Oh, ito pa. Isa. Oh. Pinalabas nila. Oh, ngayon, ang nangyari po dyan ay ninakaw nila ang pinanakaw nila ang video. Ang nilusob ang cabinet ni Mr. Dean Chase at saka Mr. Tubig doon sa gym. Kasi nag-gym kayo po ng mga katawan nito kasi nag-gym sila lagi. O, tingnan natin yung pag-report o pag-vlog ni Mr. Dean Chase tungkol sa paglusob ng mga tao na sabi niya inutusan ni Lisa Marcos na kukunin yung video sa kanilang locker at kukunin din ang laptop sa kanilang locker. Yan po nangyari. So pakinggan po natin. Yan, tingnan natin. Namin kanina yan. Yan. Kasi sila lang po daw ang pumasok tapos hindi po nag-workout. And then hindi ko mawari kasi ito po si Dean Chase yung sasalita. di ba dapat i-check? Napaka low-key na nga ng gym namin eh. Lumipat na nga po kami ng ibang gym. Hindi ko po namin mawari bakit hindi po nila chinek o nag-check-in kung sinong pumasok sa loob ng gym. Hindi po nila chinek.
Yun na nga po, ito po, sirang-sira po. Ayan, wala na yung laman. Wala na po yung laman. Wala na. This is bullshit. This is not what I signed up for. Michael, I'm heading out. I have to tell my mom what's happening. Sama lang. Yeah. Apasa lang. Buka na ko. Mapasa sa kunin niya. Okay, so yun na nga po. Upset na upset po kami, lalo na po si Mr. T. Kasi po natangay po yung ano niya, IDs niya, yung nilalaman po doon yung ano niya, yung address po niya, tapos yung burner phone po niya, kasi nandun po yung lahat ng files, pati yung mga contacts ng mga client niya, pati yung phone number po ni Paulo Tantoco, andun po. Yun na nga po, lahat ng mga clients niya andun sa cellphone niya. Tapos ang natangay po sa akin, yung burner laptop ko po, na nandun po lahat ng mga files, pati po yung ang Beverly Hills files. At saka buti na lang po, meron po talaga akong backup po. Akala nyo talaga, ganun ako kabobo na wala akong backup file sa lahat ng mga files ko? Meron akong backup file sa Beverly Hills, meron din akong backup file sa mga pinadala sa akin ni Mr. T. Akala nyo talaga ganun ako katanga na hindi ako gagawa ng backup files. Pero yun na nga po, this is what's been happening po. Ang hirap po talaga ng mga pinagagawa po namin, lalo na po kaming dalawa ni Maharlika, and now si hindi po namin alam kung ano pong gagawin namin. Sa totoo lang, I have not been messaging anyone kasi po ang dami pong nagme-message. Will have to be off the grid for a while po, and magandang araw po sa ating lahat. Si Dean Chase po ito. Kanina po tinawagan po kami ng manager po ng gym na pinupuntahan po namin ni Mr. So yan po ang ang balita naman ni Dean Chase na kung saan ay niloob yung kanilang kanilang locker. So ngayon, dahil sa lumabas na yan, akala ko hindi, hinahamon naman ni Dean Chase. Ito, ay pakita ko naman ang post niya na sa Twitter o sa X. Basahin natin ang post sa X. Ito po ang pinost sa X ng ni Isabongera. Eh, sabi niya, ang comment niya, hindi kasuhan si Dean Chase kung kasinungalingan ng lahat. Kasi ito si Yusik Claire Castro ay nagpasinungalingan ang paratang na bakla ang Pangulo. Mariing pinasinungalingan ng Malacanang ang mga bagong paratang laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At First Lady Araneta Marcos, kaugnay nag-expose ng American-based vlogger na si Dean Chase na nagbunyag umano ng isang lalaking sinasabing kinontrata o pangtirahin ng Pangulo. Bakit? Bakit mo nasabi, Attorney Claire Castro, na hindi bakla si Pangulo? Natikman mo ba siya? Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw na walang ebidensya ang mga aligasyon. Malinaw na nga may ebidensya, mami. May linaw na ebidensya. It's on a question whether the evidence is good or not. Ganun na kasimple. Merong ebidensya. Problema sa iyo kasi merong ebidensya pa kita tapos sabihin mo lang ebidensya. Siguro what you meant to say is yung evidence ay sabihin mo yung evidence na yan ay hindi naman yan. Sabihin mo falsified yan, inimbento. Dapat sana sinabi mo hindi mo sabihin na walang ebidensya. So rumors concerning President Marcos Jr. and Elisa are being spread to harm their character integrity, sabi niya. Dagdag pa niya, nagiging madali ang pagpakalat ng ganitong uri ng kasinungalingan dahil wala umanong konkretong patunay ang nag-akusa. In the absence of evidence, anyone may spread falsehood to promote a politician or to troll for a fee. Ganun ba? Binigyan din ng palasyo na hindi lamang personal na reputasyon ang nasisira sa ganitong disinformation, kundi pati mas malawak na interes ng bansa. Wala kaming interes dyan, hindi masisira ang bansa. Basta kung adik man o bangag man siya, maliban lang kung na siya.
mag-resign na siya at siguradong ligtas ang ating bayan. So immediate action is necessary to address this falsehood. Kaya nag-immediate action, so ano nangyari? Ito ito yung balita, pinasuningan daw ni Claire Castro. So ngayon ang nangyari, immediate action, nilusob nga, may inupahan silang mga tao, na nilusob ang locker ni Mr. Dean Chase at saka Mr. Tubig at kinuha ang laptop, ang cellphone, ang mga burner, lahat kinuha. Matalino naman ito si Dean Chase at saka siyempre, abogado siya at saka si Mr. Tubig. So, ang nangyari, may backup file sila. Pero napakadali lamang yan kahit kinuha niyo yung cellphone. Bibili lang ng bagong SIM card sa Amerika si Mr. Tubig at i-connect niya sa kanyang mga files, sa kanyang Instagram, kanyang Google, kanyang Yahoo, lahat-lahat, Facebook, lahat-lahat po. Pag kinonect mo na yan, automatic na mag-download ang lahat ng files na nakaregister sa kanya. Sigurado yun. Kaya mali pa rin ang style ninyo na kung nanakawin nyo yan. Okay? Dito na yan. Tapos tingnan natin ang sagot ni Ito naman, sabi naman, may pinost naman si Dean Chase, no? Mali, bago siya, no? Ito may post siya. Basahin natin, bago natin i-post yung kanyang hamon sa kay Mr. Marcos, Mrs. Marcos, at mga anak niya, na si Sandro, kasama ng ibang anak, na mag-hair follicle test, kapalit ng isurrender niya yung video. Kapalit ng hair follicle test na ikukubera ng media. Yan po gusto na mangyari. So, basahin natin kung ano sinabi rito ni Mr. Jenches. Sabi ni Mr. Jenches, itong 2 hours ago, itong pinost niya. Let me see you draw us from our home. You ransacked our lockers. You paid private investigators assassin using taxpayers' money. And now you had your squadron of trolls. Must report my interview with Mr. T, confirming your drug use and the photo of you and your wife at a STX party while high on stimulants. I already submitted my appeal. Luckily, I uploaded them to my backup channels. I try harder. Interview links are in the comment section. Limited na din ang profile ko at di na makikita ang post ko sa timelines. Kaya mag-share na lang po tayong lahat to raise awareness. Ito mga post niya. So, ito po yung mga post ng iba, no? Pero medyo malabo, no? So, sabi naman ni Palacio, sabi ng sagot ni Dinches kay Palacio, sa Palacio, kasama si Claire Castro, bring it on, your disgusting bitch. So, yun ang sagot niya. So, ngayon, titingnan natin kung ano bang mga kasunod nito. Pero pakinggan natin ngayon yung hamon naman ni Mr. Dinches laban kay papunta kay sino to, kay Lisa at saka kay Bongbong Marcos na isuko niya kung magpapa-hair follicle test yung dalawa. So ito po yung sinabi ni Dean Chase. Yeah. Nga po. Nabasa ko na po at nakita ko po ang kabuuan ng reaksyon o komento ng Palasyo paukol sa expose namin ni Mr. T. Ito na nga po, ang kakapal talaga ng mukha nito, mga hinayupak na itong mga putang inanto. Ano sinabi mo, Claire Castro? Dapat may maagarang aksyon patukoy sa bagong paratang sa mag-asawa na nasa palasyo. Di ba? Pinasusundan nyo na kami. Diyan na pupunta ang taxes nyo. Pinagsasayang ang pera ng mamamayang Pilipino. Magkano naman budget nyo na iniligay sa amin dito sa Amerika? Milyon-milyon na naman yan. Para lang matukoy kung saan kami nakatira. Kakalipat lang namin. Tapos may inutusan na naman kayo doon sa old neighborhood namin.
May paikot-ikot doon, parang tanga, nagtatanong kung saan na kami lumipat. Di lang yan, kinuha nyo ng laptop ko, di ba? Ando ng mga files. Akala nyo naman, tanga ako na hindi ako nag-backup. Lahat may backup yan. Sa tingin nyo talaga tanga ako? Nakuha nyo na rin ang cellphone ni Mr. T. Di ba? Yun talagang gusto nyo makuha ang cellphone ni Mr. T kasi alam nyo, ando ng lahat ng contacts ng mga opisyalis na naging customer niya, di ba? Di ba yan? Yan ang gusto nyo makuha. Kasi ang taas ng lista ng pangalan dun eh. Mga messages. Meron pa nga isang ano dun eh. Sino yun? Anak ng isang presidente na ngayong naging senador na. Di ba? Yung talagang pakay nyo eh. Yung mga text messages dun. Nila Pauli Totoco at sino ang mga inimitahan niya na naging ano niya, naging kliyente ni Mr. T. Di ba? Andun din ang asawa niya. Ang bababoy nyo. Nakakadiri kayong lahat. Diyan napupunta ang pera ng mga Pilipino. Ang raming mga Pilipino nagugutom. Meron na nga mga Pilipino na mamulot na lang ng pagkain tira-tira sa Jollibee. Mga manok, tira-tira. Para gawin pagkain, tapos kayo dyan sa Malacanang nagpapasasa kayo. Bilyon-bilyon, milyon-milyon, sinasayang nyo. Sa kapritsyohan nyo, putang ina nyong lahat. Ang kakapal ng mukha nyo, putang ina kayo. Isa ka pa, Boying Rimulya. Ano sinabi mo? Paiimbestigahan mo ang mga taong nag-post na nagkasakit ka. Di ba may sakit ka nga talaga, di ba? Di ba may cancer ka? Ano paiimbestigahan mo? Nananakot lang kayo. Tinatakot nyo ang mga tao na nagsasalita against sa corruption nyo. Hindi kayo mga leader. Uy, bangag, Bongbong Marcos, hindi ka leader. Boyang Rimulya, kayong lahat, mga potang ina kayo. You are not leaders of the country. You are terrorists disguised as politicians. Kakapal mukha nyong hayop kayo, potang ina kayong lahat. Sinasayang yung mga pera ng Pilipino. Bilyon-bilyon! Sino ba naman magbabayad ng 2.3 million para lang tirahin sa puwet? Para makatsupa lang! Kayong mag-asawang kakapal ng mukha nyo? Nakakadiri kayo. Naaawa ako sa mga Pilipino. Alam nyo, wala akong makukuha dito. Maganda ng buhay ko dito sa Amerika. Maganda ang trabaho ko dito. Pero naaawa ako sa mga Pilipino. Bilyon-bilyon kinukuha nyo sa kaban ng mga Pilipino. Utang ina nyo. Hindi kayo naawa. Porket may mga ano kayo, may mga followers kayo, meron din naman kayo mga followers, puro din mga tanga. Mabigyan lang ng sardinas, okay na. Pinapakain nyo lang ng sardinas, ang sasaya na nila. Tapos kayo dyan nagpapa-concert, nagpa-party halos gabi-gabi, nagpapa-orgy sa loob ng Malacanang. Utang ina nyo. Kakapal ang mukha nyo. Akala nyo rin talaga na hindi namin makukuha ang mga texts history ng cellphone ni Mr. T. Do kailangan ng affidavit, pero makukuha namin yun. Lahat ang history doon. Ang kakapal mukha nyo talaga. Di ko mawari kung saan kayong galing planeta, bakit nyo nagagawa yan sa nyo, kapwa Pilipino nyo. Kakadiri kayo. Ito na lang. Okay. Since mabigat tong ko, ebidensya ko sa inyo, alam nyo, you know within your hearts of hearts na mabigat tong ebidensya na hawak ko. Let's make a deal. Mag-deal tayo. Magpa-hair follicle test kayong dalawa. Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Isalin nyo na lahat ng nyo, pamilya nyo. Magpa-hair follicle test kayo. Deal magpa-hair follicle test kayong lahat. Pag negative kayo, susuko ako.
Isusuko ko si Mr. T. Sige. Kahit ipapatay niyo pa ako. Pag mag-negative kayo, uuwi ako sa Pilipinas. Ibibigay ko lahat ng mga files na meron ako. Beverly Hills files, ang bimbangan video nyo at audio, ibibigay ko lahat. Tapos susuko ako. Pero pag nag-positive kayo, hayaan nyo na mga Pilipino ang humusga sa inyo. Maghihintay ako. So yan po, yan at least, nakita na ninyo kung ano yan. Hindi sugal yan, abogado yun. Abogado yun sa Amerika. Kaya hindi po yun kwento-kwento. Pasensya na po, Ma'am Pyra, hindi po yan AI. Wala pong AI ganun, hindi mo po alam kung anong AI, Ma'am Pyra. So better study what is AI and what is not AI. Ito naman, basahin natin yung mga, ang dami kong mga troll Honda Vega, hoy, Kausing, pisot, magpa-hair follicle. Wala akong pakialam dyan. Kahit magpa-hair follicle pa ako. Sorina Jabala, Kaso, Matang Rina, hello, watching from Canada. Ronel, wala na, desperado na sila, lahat ng nakukulong na. Sinong desperado? Ako, si DDS ba? O sila? Si BBM at saka si Lisa. Kasi hindi naman nanalo sa 2028 mga yan. STVJ, Tabayog Baudin, ulul mo. Galit na galit kayo. Intindihan na lang natin mga DDS. Sa katotohanan po ito. Mga totoo po ito, Ronel. Ano naman ebidensya mo na hindi totoo ito? That sir, teach he official. Ano problema mo, hubad-hubad? Si Lisa ate mag-asawa naman. Hindi po yan yung mahubad-hubad na mag-asawa sila. May kasama po sila ibang lalaki. At ang lalaki na yon ay pinupuwit po si BBM at tinitira din si Lisa. Ganon lang po yun. At saka nagtsupa din sila. Tapos ilang round pa. Dahil naka-orgy sila, nag-cocaine sila, at may Viagra pa. Kaya, tapos hindi ata kaya ni Mr. T, umupat pa ng isang lalaki. Ang bayad nila ay galing yun sa buwis ng Pilipinas. $40,000 ang bayad kay Mr. T. At ang bayad naman sa dagdag na tao na lalaki ay $17,000. Ganun po sa kaban ng bayan natin ang galing lahat yan. So Rene Jabalya, malala na sakit ni Boying Rimulya, di pa rin siya makapagtawbat. Si Maylin Children, Sir Dinches, alam mo na makapangyarihan ang kalaban mo, dapat maghanda ka. Huwag unti-unti ang pag-expose ninyo na parang kinakaunti lang ninyo. At tama lang yung paunti-unti po. Timing total, wala naman sila delikado kasi nasa California naman sila. Hindi sila pwedeng kasuhan. Jory Los, utot mo Brad. Para kanino yung utot? Sorry na Jabalya, pera ng bayan. Pera ng bayan ginagamit. Harap-harapan na talaga ito. Makikilala na talaga klaro kung ano ang pagkatao ng bawat isa. Si Rodi Rabi Pastor, magandang umaga po. Si Paul Gutierrez, Paul, ikaw ba ito Paul? Isa kang making tanga at baliw. Ganun ba? Opinion mo lang yan. I respect your opinion sa kahit nakakasakit sa akin, okay lang yan. Opinion nyo naman yan eh. Sigurado magtikiman na sila dyan. Dyan sila sanay. Si Pastor Rodi Rabi, Ma'am Pyra, Diyos mio, another. Hindi po i-medyo to Ma'am Pyra Lucas. I guarantee you. Iba po yung BBI video. Totoo po ito. Yan ang masasabi ko sa inyo. Marianita, Janet Catalonia Kausi, mga kapatid ko, magandang umaga po sa inyo dyan sa at anniversary ni Ging kahapon, tapos sa 30 at sa anniversary naman ni Yugi pagkapatay nila. I'll text to you. Mylene Children, mag-ingat po kayo, Sir Dean Chase. Sir Dean Chase, mag-ingat kayo, mabuhay ka, engineer at attorney. Ako, nirelay ko lang kung ano nilabas ni Dean Chase, ha? At naniwala po ako kay Dean Chase. Kasi po siya, abogado po siya dun sa California. Like Dan, Soriano Jabala, grabe.
talaga kabastos itong magpamilyang Marcos, Araneta at Romualdez. Si Butod, no? Abdul Jadi, positive. Jorina Jabalia, kung ganon, kailangan malaman pa pala talagang mamamayan ang video na ni Bibi Marcos at Lisa Araneta na hubot-hubad para mas makilala pa sila ng buong mamamayan sa Pilipinas, lalo na kung ang mga trolls. Virgie Piquero, Climax, Jerry Prestado, how big ba? Very big, too big. Sabi nga ni BBM, too big. Boses kabusis ni BBM, too big. Sorina Jabalia. Tapos Jorina Jabalia, sino ba ang may hawak ng video ni... Ang video po, ang may hawak ng video ay si Mr. Tubig mismo. Nagkunwari siya na magbubuk sa Uber para babaya na susunduin siya kung anong time. Pero hindi pala Uber, sinet niya ang kanyang cellphone para makuna ng video. Siya din nagbigay ng video kay Dean Chase. Tapos Juliet Kingkion, gising kay Totokos, disparate moves po yan na mga kalaban. Hindi po disparate moves po ito. Ito yung truthful moves para may paalam sa taong bayan kung anong katotohanan. So Abdul Jaldi, BBM Bayot, Virgie Piquero. So, ayun pala, ito pa, Bridget T, hair follicle test dapat open to the public, in public talaga at hindi yung doktor ng kung saan-saan. Alang dapat ang doktor mo, Sir Dane, dahil hindi pagkatiwalaan ng mga ni BBM. Sorina Jabalay, Ronel, bakit mo naman sinabing intindihan ang mga DDS? Di mo kaya sigurado Marvel Malabad. Kaya pala nasa Amerika, tapang-tapangan, parang Maharlika style. Siyempre, pag Amerika ka, hindi ka makakasuhan. So, Steve, in politics, it's hard to know the full truth because every side has its own message. Ito po, pasensya ka na, Steve, naniwala po ako dito na totoo ito. So, Hinda Vega, nakabasa ko na po. Si Sirlito Pornias, God bless you, Doc. Palapit na ang DIW fall ng Bangag at Pingin. At sa Ronel, sorry na, ang ganyan na ebidensya. Rotleg, na may nasa likod mo kami, Doc Engineer Toto, marami kang nagagawa sa paglalahad ng mga katiwalian. So, yan pong ating masasabi sa ngayon. Ano ba ngayon? Nais ko lang po i-anunsyo, ipakita yung isang bagay na ibabalita na lang natin, no? Si Dinchi, noong January 4 o January 5, naglasing daw si Lisa Marcos. Nagwala siya dahil dito kay Dean Chase. Sobrang galit kay Dean Chase. Kung hindi totoo yan, bakit magalit siya? Di ba? Ganun lang ako simple. Honey, do it for me. We love this, right? Ito, correct. Nasa likod mo kami. Okay, salamat po. Sino pa ang iba? Tapos, ano pa? Nais kong ipakita sa inyo yung ipakita ko lang sa inyo itong may iba-vlog ko mamaya pagtapos ito yung balita na tinira ni si Marcos Lacanilaw dahil sa pangingialam niya sa mga maling proseso sa pagkansela ng mga preventive suspension ng mga lisensya ng mga nahuli sa kalsada at saka yung pagbabawal sa alarma sa paggamit ng sasakyan. Yan po ay pakita ko sa inyo na inutusan ng sinuspende na ng LTO inutusan ng Department of Transportation ang LTO na sundin ang batas na kasi ang ginagawa ni Marcos Lacanilaw kung ano nang pinagagawa niya hindi naman batas
ang sinusunod niya. Kaya iba-vlog ko ito mamaya in relation to yung nag-viral na sapak ni o nabatok o nabatukan ba ang tawag mo doon ng kapatid ni Pokwang na si Carlo, yung isang tao na nagtutulak ng kariton na binunggo yung kanyang Ford. So ito, mamaya abangan nyo po yan. So ito naman, ang binabati ko po yung mga pari na pumasa sa bar exam. So mga idolo pala talaga nila ito si Father Bernas na isang abogado, pero alam ko si Father Bernas ay hindi tumanggap ng kliyente kasi pari siya. Parang bawal yun sa kanya magtago ng kasinungalingan. Priest of Cebu Archdiocese, 9 other Catholic priests passed to 2025 bar exam. So, pinupuri ko kayo. Ang mga pangalan po nila, ito po ang balita. A priest of Archdiocese of Cebu is one of the at least 10 Catholic priests and a religious brother who passed the 2025 bar examinations. According to an article posted in the Catholic Bishops' Conference News on Thursday, the new lawyers are Father Joel Pipito Orisga of the Archdiocese of Cebu, Father Macwilro Bringas of Tagum City, Father Marcelo Operiano Jr. of Tagbilaran City, Father Danilo Bahan of Masbate, Father Eric Marigondon of Legazpi, and Father Gerald Dacson of Antique. Aba, isang Bicolano at panay mga Bisaya ang mga bagong abogado ng mga pari. So, congratulations mga fathers. At sana sundin ninyo yung ginawa ni Bishop Bishop sa na-block na rin. Ano bang ginawa niya? Sana makita natin. Pakinggan po natin ang powerful speech, powerful na homily ni Bishop. Tawag po kasi sa Katoliko yung pagwawali ng pari ay homily. Alam ko may mga homily din, may pagwawali din ng Islam, ang iba-ibang relihiyon, meron din sila. Inahanap ko yun. Sandali Hindi ko mahagilap pa. Yan. Hanapin natin yung Black Nazarene speech ni Father na pumalakpak ang lahat ng mga dibuto. Tingnan natin. Ito. Ilabas natin. Ito po. Pakinggan nyo. At ilalabas ko rin ang concern ko sa mga estudyante natin na ginawang NPA. Pakinggan natin itong speech ni Father. Sa ating bayan ngayon, may mga ayaw bumaba kahit malina at bistado na. Ayaw bumaba kahit pahirap na sa bayan. Sa ating bayan ngayon, may mga ayaw bumaba kahit malina at bistado na. Ayaw bumaba kahit pahirap na sa bayan. So, yan hanapin natin sa speech. Speech of the Bishop.
who officiated Mass at the Black Nazarene. Ito po. Hindi ko na makikita. Kanina, ang dami ko nakita. Balanga, bishop pala siya. Bishop siya sa Balanga, Bataan. Ito, ilalabas ko. Pakinggan po natin yung napaka-powerful na speech ng pari. Anang obispo galing Balanga, Bataan. Siya nag-celebrate ng misa sa Black Nazarene kahapon. Ito po. Mga kapatid, matuto tayo kay Jesus Nazareno na bumaba ng kusa alang-alang sa pag-ibig. Sa ating bayan ngayon, may mga ayaw bumaba kahit malina at bistado na. Ayaw bumaba kahit pahirap na sa bayan. Ayaw bumaba kahit nagdurusa na ang mga mahihirap. Ayaw bumaba kahit binabaha na at nasisira na ang bayan. Ayaw bumaba kahit hindi karapat-dapat. Nandito po ngayon si Bishop Tobias. Binibiro ko siya kanina, sabi ko, susundan ko lang ang kanyang sinabi. Tumigil na. Tama na. Maawa na kayo sa taong bayan. Mahiya naman kayo. Bumaba na ng kusa, alang-alang sa awa at pag-ibig. Amen. Matuto tayong magkusa. Huwag lang tayong mag-unahan sa prosesyon, kundi sa misyon. Huwag lang tayong mag-unahan sa pagalingan, kundi sa paglilingkod. Mag-unahan tayo bumaba, sapagkat nauna nang bumaba ng kusa si Kristo. Hindi lahat ng pagbaba ay kahihiyan. May mga pagkakataon na ang hindi pagbaba ang tunay na kahihiyan. Kung si Kristo na walang kasalanan bumaba ng kusa, sana tayo din matutong bumaba ng kusa dahil sa pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, sa bayan, sa kapwa, at maging sa sarili. Bumaba ng kusa dahil nagsisisi at nagpapatawad. Bumaba ng kusa dahil nagpapaubaya sa mas tama at mas mabuti. Bumaba ng kusa para sa tunay na pagkakaisa
at pagdadamayan. Magkusa na tayo katulad ni Jesus Nazareno. Ayun mga kaibigan. I just want to tell you frankly na yung si Bishop, sabi na si Bishop elect ng Bataan, si Bishop Siscon. So, si Bishop Siscon po ay napaka-powerful po. Simple lang salita. Napaka-powerful. Very clear na si BBM ang pinapatunguhan ng salita. Pati si Tambaluslos at lahat po ng mga congressmen at mga opisyal ng bayan, bumaba na kayo. Ikaw, Gardiola, dami-daming ebidensya laban sa'yo. Bumaba ka na. Ikaw, Tambaluslos, bumaba ka na. Ang daming ebidensya laban sa'yo. Ikaw, BBM, ikaw ang may utak ng lahat nito. Bumaba ka na. Mali-maletang bag na laman ang billion-billion ang ebidensya laban sa'yo, BBM. Mag-resign ka na. Ang hirap sa inyo, napakakapal ng mukha nyo. Hindi ko alam kung saan kayo bumili ng makapal ng mukha. Kaya dapat kayong bumaba na. Napatunayan na si mismo kapatid mo nagsabi na ikaw ay adik. Wala pong maniwala na hindi nagsasabi ng kasinungalingan si Amy. Sigurado po kami. Okay, Sorina Jaballa, Ronel, politiko, pinairal nyo, walang kwenta. Yan ang kinakailangan ng Pilipinas. Agama na sana magpapalapit ang mga mamamayan sa Diyos. Kaya the only way, kailangan po natin ng tinatawag na moral decadence kasi natin. Kailangan moral regeneration at kailangan natin ilahad natin sa ating mga kanikanyang simbahan. Mga Muslim, magdasal kayo ng mataimtim kay Allah. Mga Iglesia ni Cristo, hanga-hanga ako sa kanila kasi po talagang kasama sa doktrina nila yung pagtingin ng kanilang simbahan sa kailangan magaling ang politika para apektado kasi ang tao. Ang tao ay sakop ng simbahan. So kailangan ang simbahan ipaglaban ang tao. Ganon di dapat. Natutuwa ako kay Bishop Siscon at pinaglaban mo for the first time ever since Jaime Cardinal Sin ay nagsalita ang Katoliko laban sa mga kurakot sa politika. The first time na nagsabi ang Katolika sa katauhan ni Jaime Cardinal Sin, natumba, nag-people power at na ang mali lang ito kay Ronald Reagan, President Ronald Reagan, tinulungan pa si McCoy. Dinala siya sa Hawaii. Ang sabi ni Mark McCoy sa piloto ng aeroplano, Amerikanong piloto, bring me to Hawaii. Ang pagkaintindi ng Hawaii. Kaya Hawaii siya dinala. So sa lugar, maayong agasi mo, paano baba ang mga pag-ibig ng mga kawatan ay si Satanas. Kaya patuloy nila paglilingkuran. Kaya sobrang katindi na, napakaklaro na, ayaw pa niyong bumaba. Dahil wala na ba kayong ibang argumento, puro adik. Napakarami po ng argumento. Ang addict na yan ay may pruweba po. Ha? Ang argumento dagdag dyan, kung addict, sino tao na magagawa ng maayos kapag addict? Di ba, Ronel? Ha? Hindi po addict si Duterte. Bakit po? Anong katibayan, Ronel? Kung addict po si Duterte, 10 buwan na siya nakakulong sa dihig. Kung addict siya, dapat may pinapasok na fentanyl sa loob ng kulungan. Bawal yon. So the fact na buhay pa siya ngayon, hindi siya addict. Ganun po ang katibayan dyan. Ronel, ang sama naman ng mo. Sama naman ng argumento mo. Saan ka nakakuha ng, saan ka ba nag-aral? Ha? Hindi addict po. Nakapag-test na po sila lahat. Public test. Hair follicle test sila po lahat. Ang problema sa iyo, Ronel, masyado kang kontra Duterte. Matuto ka naman kumilala ng katotohanan na nangyari. Ha? Nangyari na po, hindi mo ba na-monitor 'yon? Na-post pa sa sa Facebook at saka sa X. Talaga ugag talaga Rizal Monde. Hello Sorina. Sino pa? Walang kwenta kabasahin ito si Ronel eh. Okay, hanggang diyan na lang tayo ha. Sino pa? Mayroon pa kung isang sasabihin. Malayo pa 54, wala pang isang minuto.
ang ending ko po ay bigyan ko lang pong tribute. Pagbigyan niyo muna ako, bigyan ko lang tribute po ang aking kapatid. Babasahin ko lang po yung post ko para sa kanya. Yung kapatid ko po na namatay kahapon. Ito po. Yan po palakihin ko na lang siguro. Ang title niyan, Di Ko Malimot ang Araw na Ito. Tinutukoy ko yung araw na January 9, 2021. Sabi ko po rito, kumakain kami rito, itong litrato yan Restaurant po yan ang kapatid niya si Arlene Priscilla Causing. Namatay siya noong January 9, 2021. Sabi ko, di ko malimot ang araw na ito. Kumakain kami rito ng tanghalian sa seafood restaurant sa Coronadal City. Kasama ko ang aking nanay na si Marianita at kapatid na si Arlene Priscilla. At ito ay pagkatapos ng hearing ko sa MTCC Coronadal, kung saan ay aking marubdob na inargumento na mali ang MTCC at ang Office of the City Prosecutor ng Coronadal sa pagpalabas ng warrant of arrest laban sa kapatid ko na si Lindale Marieta. Nagpalabas ng warrant dahil kuno ay nagbenta ang aking kapatid na si Lindale ng lote na hindi naman siya ang may-ari. Mali naman ang akusasyon nila dahil ang bininta ng aking kapatid ayon sa records ay ibang lote at hindi ang lote na sinasabi ng korte at prosecutor. Simple lang malaman kung mali sila at tingnan lang ng maigi kung ano ang lote na bininta ni Lindale. Sinabi ko ng tahasan kay Judge Diaz nung ako'y nag-argumento, Your Honor, I cannot believe my eyes that the court and the prosecutor are so ignorant of the law. They are supposed to implement right and defend. You accused my sister of selling lot number 1 when she sold was lot number 2. When I go back tomorrow to Manila, I will file a complaint against you, Judge Diaz, and the prosecutors who signed in the resolution and information. While continuing my arguments, tumalon si Judge Diaz mula sa kanyang judge table at tumakbo palabas at hinabol ang isang tao na kumukuha ng video. The judge issued an order to the prosecutor to review their work and submit their findings and recommendations. Thereafter, my mother and Arlene went to the seafood restaurant and I saw their faces so very happy as they witnessed the fiery exchange of arguments. My sister Arlene had always been retelling this court incident in countless times to all the people she met. My mother had done the same. Less than a month later, the prosecutor's office withdrew the case information which Judge Diaz approved. My sister Arlene died on January 9, 2021 due to breast cancer. My mother died on June 21, 2023 after she had been bedridden since February 2 when she saw on television the news telling that the lawyer of Percy Lapid, her son, who is me, had been disbarred due to a Facebook post. My mother never rose from being bedridden until she breathed her last. Unfortunately, the sister and defendant Lindale also died of cancer on June 10, 2023. It was not enough. My other sister, Yugi Marcia, died on January 13, 2022 at the ICU of Odessa Regional Medical Center in Odessa, Texas, USA. I love you, Ging, Yugi, Lindale, and Mami. So, yan po. Salamat po. Salamat po sa inyo. At you just give my time. Thank you very much. And let's all pray for justice for the Philippines na dapat sana magkaroon ng divine intervention. Magbasa ko. Marie Ibrahim, my deepest sympathies to you, Sir Attorney Toto and the whole family. Salamat po. Risa Rimonde, akong pasubo kanimo og sa tibuok pamilya. Daghang salamat po, Risa. At tapos Rafael Arsiaga, paano pa sinungalingan ni Manang Clear ang issue? Wala naman siya ron. O nga hindi siya pwedeng pasinungaling kaya wala siya doon Rafi Tolfo, Kuya Toto, I am so sorry for your loss. Kalakasan, kapayapaan sa mga naiwan. Salamat po. Florin Ecusacion, condolence po sa buong pamilya nyo. Cesar Hugar, condolence Dr. Toto Tirador. Salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Na sana ay ipaglaban natin ang sistema ng katarungan. Wala na pong ibang solusyon sa Pilipinas. Sistema ng katarungan lamang po. Kailangan sundin natin ang sistema ng katarungan sa United States of America,
na nagmula ito po sa United Kingdom. Great Britain po ito nung araw. Ito ay nagsimula sa isang Magna Carta na pinirmahan ng isang hari. Kung hindi ko nagkamali, si King the Bad King John, na pinirmahan niya noong June 15, 1215. At ang kasama doon sa Magna Carta ay ang pagbibigay ng karapatan sa lahat ng tao sa England na hindi sila pwede sentensyahan ng hari at yung iba. At ang pwede na magsentensya sa kanila ay kapwa nila mamamayan. So doon nagsimula at naisilang ang tinatawag na jury trial. At nung nasakop ng England ang Amerika, ay dinala nila doon. At nung nasakop ng England ang Canada, dinala rin nila doon ng jury trial. At nung nasakop ng England ang New Zealand, dinala rin nila ang jury trial doon. Pating Hong Kong, dinala rin nila ang jury trial. Pati Singapore, nasakop ng England, dinala rin nila doon, pero hindi na-approve kasi na bago nagpalit sila ng binigay sa Malaysia ang Singapore nang nagtayo ng Federated States of Malaysia. At ang unang Prime Minister ng Malaysia ay si Datuk Tunku Abdul Rahman. At nakiusap pa si Datuk Tunku Abdul Rahman sa Queen of England na kung pwede payagan siya na i-annex ang nakukunin sa British at saka West Indies at saka Netherlands yung lahat ng mga Borneo para isama sa tinatawag na Federated States of Malaysia. Pumayag ang Reyna ng United Kingdom, Great Britain pa noong araw, basta sa kondisyon na isama nila ang Singapore. So that began the country called Malaysia. Tapos umalis ang Singapore sa Malaysia kasi ayaw na ng Malaysia sa Singapore, pabigat lang daw sa kanila, at si Lee Kuan Yew na congressman dati sa Malaysia ang nagsimula at naging prime minister sa Singapore. At ang unang-unang ginawa po ni Lee Kuan Yew ay nag-decree siya, gumawa ng batas na kung saan hindi pwede magsalita sa school ang kasi 3 uri ng mga tao ang meron sa Singapore. Mga Indiano, mga Chinese, at mga Malayo. So para mapag-isa niya ang lahat ng tao, nagkaroon ng batas na bawal pag sa school kayo, sa anumang opisina, bawal magsalita ng inyong salita na Chinese, Malaysians, at saka Indian. Kundi nag-decree na dapat English lang lahat ang sasabihin. Kaya nag-improve ang Singapore at ang lahat, pati doktor, pati ngayon, it is one of the best English-speaking countries sa ngayon, ang Singapore. At tumakbo yung Singapore, they relied so much on the professionals from the Philippines. Unfortunately, natatawa si Lee Kuan Yew nung huling umutang si Roberto Ong Pin. Kasi nung panahon bago mag 1986, umutang si Marcos, sumubok umutang si Marcos sa Singapore kay Lee Kuan Yew para itutulong sa ekonomiya ng Pilipinas kasi patumba ng Pilipinas, wala ng pera. Sinagot ni Lee Kuan Yew si Minister Ong Pin, how could I lend you money? Look at what is happening every day in the Philippines. Always rally and rally. So how could I trust you that you will repay Singapore? So yan po nangyari. Kaya hindi nakautang sa Singapore, natumba po ang Pilipinas sa panahon ngayon. Ngayon, it was the people power in 1986 was born after Jaime Cardinal Sin pronounced on Radio Veritas at asking for help from the people to support Gringo Honasan, who led the YOU, Young Officers Union, at saka RAM, Reform the Armed Forces Movement. And then people massed on EDSA at because of the call of Jaime Cardinal Sin. Then Enrile joined the rebel soldiers. And then Ramos joined the rebel soldiers. At saka wala nang natira, si Fabian Ver na lang ang natira. At eventually, lumipad, pinasundo ng eroplano ni Reagan si Marcos at pina-pack up na
at nilagay ang lahat ng mga napakaraming kayamanan binitbit sinakay sa eroplano sa C-130. Hindi ko magaling, C-130 yun. So, dyan lang po. Hanggang dyan lang tayo. Ibig sabihin, kinikwento ko lang yan kasi ito naman sa ngayon, parang repeating itself. Nagkikialam na po ang Katoliko. Dati, Katoliko nang papaalis kay Ferdinand Marcos Sr., maybe by divine intervention, baka magtulong-tulong ng mga relihiyon, pati ang Islam, pati ang mga Kristyanismo, magtulong-tulong na paalisin na nila si Bongbong Marcos. Sa Islam side naman, kasi may maranaw na dugo si Duterte, ay tutulungan sila sigurado ako ng mga Islam, yung mga ulama, tsaka ang ulama kasi kapalit ng katumbas niyan bishop sa mga Katoliko at mga bishop din sa mga Protestants. Okay, hanggang dyan lang po at magandang umaga sa inyo lahat. Si Rapitol po kay Toto, tapos sino pa? Si Ronel, sineset aside ko ng politics. Nakalulungkot ako sa nangyari, pamilya niyo, Sir Toto. Salamat po, Ronel. Rapitol po, spot on ka sa history ko, Toto. Rafaela Siaga, sino kaya yung anak ng dating presidente na naging senador na? Ibig sabihin, natuturo na rin ni Mr. Dean Chase, nakakahiya. Tapos si Romel Bengson, naimbang bigat, Dr. Director Toto, mahirap mag-criticize ngayon agad. Takutin na kakasuhan, grabe. May suppression na nang nangyari. Junaline C, auction of bidding Marcos con Marcos. Hi, Bibot. Ngayon na lang po, magandang umaga po sa lahat. At go back po, balik kayo at may magbablog pa rin ako ng iba pang topic. Ang isusunod kong topic po yung